perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children tossed and fro, and came about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together. Amen. Kahapon, kahit may ninaway ako after the meeting, still, yata pa rin. Hindi ko siya sinabi, halikan mo ako. Pagkatapos niyang halikan ako, halik ba ni Judas yan? No. I show mercy. Why? God, the Bible says that His mercy endureth into all generations. Alam mo, pumasok sa isa, sino ba ang mamahalin mo? Yung nagmamahal sa'yo? Kasi nature ng tao, ang mamahalin niya, yung gumagawa ng mabuti sa kanya. Yes. Tama? Ang mamahalin niya, yung nagbibigay pabor sa kanya. Ang mamahalin niya, yung mabait sa kanya. Mahal na mahal kita, ang bait mo talaga. Abait mo kasi sa akin. So pag nakita niya yung that is the nature of the God. Yes, okay. Pero yan, si sisters, ayan, brother mo. Sakit sa ulo. Sa ulo yan. Pag hindi ko ba sa sakit? Lalo po, nakita ko, nakaupo doon sa upuan ng pastor. Sakit sa ulo. Marami na mabubuan sa harapan. Joke lang ba na? Hindi kayang, ang mamahalin nito ay yung nagmamahal sa kanya. Pero alam mo ba ang sabi ng Lord? Mahalin mo ang napupulot sa'yo. Sapagkat sa panahon na ginawa mo, ay pinapatay mo ang apoy na nasa kanyang ulo. Amen. Bless them that persecuted you. Di mo pagpalain, umusig ka na nga, pagpalain mo pa. Amen? Amen. Baliktad talaga ang utak ng Lord eh. Baliktad ang will ng word man sa will ng flesh man. Yes, amen. Can you say amen? Amen. Palapakan natin yung ating Panginoon ng bilis ng oras, ano? Kung pa ako na nakakapin sa kutsito. Yun lang ba ang kalaptak niyo sa bed? Romans chapter 10 verse 8. The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Tingnan mo ang sinabi ni Pablo. Buksan natin ang book of Romans, chapter 10. Romans, magbasa tayo ng Bible. Romans chapter 10. Sabi dito, verse 11. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be
saved. Alright? For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all and rich unto all that call upon Him. Are you with me? Pagdating sa 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dito nagkamali ang lahat. Lahat daw ng tatawag sa Lord maliligtas. Sinabi ng Bible yan. Pero hindi po pag sinabi noon, meron mong specific people na tinutukoy niya. Sino yung people yan? Sinabi ni Pedro yan sa 1 Peter chapter 2 that peculiar people, a holy nation, Amen. a royal priesthood, a chosen generation. Can you say amen? Amen. That those people, if they call upon the name of the Lord, they shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Tingnan mo. Itong tatawag, pag sabi ni Paul sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nga sila po ay tatawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Yes, amen. Pag hindi ka nanampalataya sa Diyos, kailanman hindi ka tatawag sa Diyos. Right. Pag hindi mo mahal ang isang tao, kailanman hindi mo siya kakausapin. Amen. Love your enemy, kaya kailangan mong kausapin ang kaaway mo dahil yun ang tamang gagawin mo. Praise God. Paano ka nga kakausap doon sa tao na umuusok at kumukulo ang dugo mo, mga kapatid? It's either ang gagawin mo, aalis ka, iiwas ka, sapagkat ayaw mo siyang kausapin because hindi mo siya mahal. Amen. Right. Now, pagdating sa Lord, how then they shall call on Him whom they have not believed? He that believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. Amen. And how they shall believe if they, in Him, if of whom they have not heard? Paano nga sila sasampalataya doon sa mga hindi nila naririnig? Kaya nga dapat mong ipangaral ang mensaheng ito. Right. Huwag kang magpipit-bingi, mga kapatid. Wala kang pakialam sa mga mahal sa buhay mo. Wala kang pakialam sa kapitbahay mo. Nagiging pipit-bingi ka sa kanila. Hindi mo isinyera ang mensaheng ito, mga kapatid. Paano sila makakarinig? Hello? Sa mga kaibigan mo, sa mga kalaro mo sa basketball, sa mga kalaro mo sa patintero, sa kalaro mo sa Chinese garter. Are you with me? Amen. And then, and how shall they hear without a preacher? Right. I am not only a preacher, the same as you. Preacher din kayo sa panahon na ipangangaral nyo ang mensaheng ito sa kapanahonan. Hindi si pastor lang yung preacher eh. Pagdating sa church, yan ang aking papel. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon kay Peter, feed my flock, Peter. How they shall hear without a preacher? Right. Bakit kayo naniniwala sa mensaheng ito? Because narinig nyo. Eh kung nagiging pipi ako, mga marinig nyo kaya to? No. Right. Right. Amen. And how shall they preach except they be sent? Marami daw ang pinadala ng Diyos. Lahat ng reliyon natin, pinadala ng Diyos. Eh. Tama? Claiming that they are sent by God. Yung nga nung isang pastor, nakausap ko sa bahay namin, sabi niya, meron bang nag-reveal ng 7 seals, mas nauna pa kay Brother Branham. Binanggit niya sa akin, in the book of Revelation, to the angel of the Laodiceans, say these things. Yung angel at saka yung ay, magkaiba. Sabi ko, Pastor, gaano man kalalim yan,
gaano man ka-professional yan, gaano man kagaling yan, if without the vindication of God, hindi ko paniniwalaan yan. Amen. Ang tanong ko sa kanya, paano mo may papakita sa akin na pinindikit ng Diyos ang tao ito? Dahil si Brother Branham pinindicate mismo ng Diyos to the pillars of clouds, Praise God. to the pillars of fire na nasa kanyang ulo, Amen. upang isa-isa niya ang 7 seals na ito. Ito, ipinakikilala mo sa akin itong taong ito na mas mauna pa kay Brother Branham. Paano siya pinindicate ng Diyos? Show me that God vindicated him and I will believe him. Yes, amen. Dahil kung hindi, gaano man kagaling yan, sabi ni Brother Branham, gaano man ka-professional yan, gaano man kaayos yan, gaano man katuwid yan, if it is not of God, leave it alone. Amen. Dahil utak lang ng tao ang gumagamit yan. Hindi utak ng Diyos. Praise God. Yes. Sabi niya, sige, hayaan mo, hanapin mo ko muna yung paano siya binibigit ng Diyos. Kulang-kulang na lang sabihin ko, mamuti na lang yung mata mo at buhok mo. Hindi mo makikita kung paano siya binindikit ng Diyos. Amen. Dahil ang alam ko sa 7 church ages, mula kay Paul, pumasok si Irenaeus, after niya si Martin, after kay Martin si Columba, after kay Columba si Martin Luther, after kay Martin Luther si Wesley, after kay Wesley si Brother Branham, wala nang iba. Praise God. At hindi mo pwedeng paghiwalayin ang I at saka ang angels. Sapagkat yung angels sa 7 church ages, sila din yung I. Ang angels yun ang propeta, yung I ang propeta, the seer, the revealer of the word, they are the same. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. They are preacher of the word. And here comes our prophet now, Brother Doug Barnett, preaching this message at malinaw sa atin mga bagay nito. Kaya yung mga tao ng ayaw ng pastor, ayaw ng propeta, meron mga ganong klaseng tao. Sunog. Hanapin mo nga yung taong ayaw ng pastor. Masusumpungan mo ba kayo yan? Meron daw sa pastor. Yan mo siyang pastor, wordman. Yung sabi ni Pastor Will, alam mo ang wordman, lumalabas yan. Tama? Amen. Umaalis lang. Kapag nakipag-usap siya sa'yo, pag lumabas siya, ano ang sasabihin niya sa'yo? Pumunta ka sa fellowship. Maghanap ka ng pastor. Amen? Amen. Kasi doon, nandun ang tamang mensahe. Praise God. Nandun ang tamang kuryente na magbubuhay sa iyo. Amen. Upang makain mo ang tamang pagkain. Huwag kang dumiretso doon sa propeta. Kasi ang slice doon ng carrots, kasing haba ng isang dangkal. Pag sinubo mo yun at hindi mo kinain maayos yan, mabubulunan ka. Ano man daw sarap ng litsong manok, kapag isinubo mong buo yan, chok to go to hell. Chok eh. To go hell. Hell. Bibingan. Chok to go. Kaya huwag kayong kumain ng chok to go. Kasi sobrang sarap isinubo. Oh. Amen? Pero kapag hinihimay-himay mo yan, baliin mo yung hita. Sausaw mo yun sa sauce. Kagatin mo ng dahan-dahan. Ang sarap! Pati buto. Sinisip-sip mga kapatid. Yung tamang pagkain. Alam mo ba ang preacher? Binabasa. Sabi kagabi, uwi na tayo! Andun kami sa preacher, uwi na tayo ba? Kailangan na namin magpuyat, kailangan na magbukas, kailangan na namin magbasa para maghimay-himay na ng pagkain na ipakain sa mga tupa ng Diyos. Baka mamaya yung slice, ang laki pala, nakalimutan ipakain.
pa pala. Can you say amen? Pero pag dinahandahan mo yan, Brad, ano Amen. ang maranasan mo? Busog. Yes. Saganang busog. Pag busog, dumidighay. Anong kasunod? Thank you, Lord. More. Satisfied with the fruit of the mouth. Ang bunga ng bibig ay nagsatisfy sa ating mga tiyan. Amen. Pagkatapos natin magsamba, pagkatapos natin na marinig at hinihimay-himay natin ang pagkain. Hallelujah! Pagkatapos, sasabihin mo, didighay ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Itong function na ito, sapagkat 220 ang binibigay sa kanya, nagpa-function siya ng tama. Alam Right. niya ang ministry niya every Sunday, sasaksakan siya ng mikropono. Kailangan ako mag-deliver na isang mabuting tinig para marinig ako ng lahat. Amen. Sapagkat tama ang kuryente kanyang tinatanggap, tama din ang boses na kanyang dinideliver. Yes. Pero pag nasobrahan to, maya-maya to, mamamaos na to mga kapatid. Maya-maya mamamatay na ang ilaw, ang ibig sabihin nun, sunog. Wala nang boses na maririnig. Wala nang maayos na tinig. Can you say amen? Kaya ang taong nasobrahan sa kuryente, dahil dumidirekta sa 10,000 watts mga kapatid, maya-maya nanginginig. Hallelujah! Isang araw nakikita mo sa caffeine. Ano yung caffeine? Kabao. Muffin. Can you say amen? Natatawa, nakangiti na. May ibig na sabihin yung asawa ko, nakangiti na. Coffin. That's a coffin. Coffin, coffee. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. The authority of God's word is real. Amen. Ang sabi ni Joshua, 24:15, choose you this day whom you will serve. Yes. Amen. Whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Sabi ni Brother, as for me and my family, Amen. as long that my daughter ay hindi, sabi ko, nak, sa panahon na umpisa, balikan natin yung putulan mo ang buhok mo para mong pinutol ang ulo ko. Yes. Amen. At yun ata ang pinakabangungot ng buhay ko. As long that my family follow the will of God, as long as I follow the pillars of fire, my family will follow me. Amen. Father, tayo yung mga tatay. Kayo mga young people, kapag magkaanak kayo someday somehow, mag-asawa kayo magkaanak, simula bata, turuan mo, ituro mo sa kanya kung gaano kahalaga ang buhok sa babae. Amen. Hindi yan sa gumanda ka ba dahil pinutulan mo ang buhok mo. Wala namang nagbago. May nagbago ba sa mga nagpaputo? Wala naman. Sana kung naging kamukha ka ni Ron Gutierrez ka agad. Okay lang, sasabihin ko sige, putulan mo pa. Pag sunod ng putol mo, kamukha mo si Christine Reyes. Putulan mo pa. Sunod na putol mo, naging kamukha mo si Marian Rivera. Putulan mo pa. Sa sunod na putol, sabi ni Iba ni Toby, si Isabel Casa, putulan mo pa. Doon ang pinutulan mo. Mukha mo. Ganon pa rin, Anasis. Sister Messiah. Ayan. Vice ganda, wag na lang. I'm sorry baka makarating kay Vice ganda yan, happen na yun. Masyado pa naman, brutal kung magbiro mo. Kung pagputong mo, naging sabi nga sister, naging Vice ganda, ako mo nagputulan. Tama ko. May joke yun. Medyo may laman. Totoo yun. Bakit? Wala namang nagbago. Alam mo ba sa buhay mo,
merong nagbagong malaki. Yung spiritual life at relationship mo sa Lord, pinutol mo. And that is true. Because your hair, ang sabi ng Bible, is your relationship unto God. Amen. Na kapag pinutol mo yun, pinutol mo ang relasyon mo sa Panginoon. Pabain ko na lang uli. Ibalik mo. Ikaw yung si Samson na pinutulan niya ang buhok mga sinismis kasi niya na ang lakas niya ay sa kanyang buhok. Nung nandun na siya pinagtatawanan siya ng mga Palestinians, dinala siya, sabi lang niya doon sa isang bata, bring me to the pillars of this building. Yes. Sabi niya, ihawak mo ko. Pagkahawak niya doon sa pinakapundasyon at haligi ng building, sabi niya, Lord, one more chance. Jing, jing. One more chance. Give me one more chance. Tagay pa. Umibig kasi kay Delilah eh. Kaya sumigaw siya ng one more chance, sumawit ka. Kaya yung umawit niya, di ko alam kung sino umawit niya. Alam niyo si Samson, sumigaw ng one more chance. Lord, one more chance. Ibalik mo sa akin ang aking lakas. Amen. Yes. At hayaan mo akong mamatay kasama ng mga Palestinong ito. Mahirap pag sumigaw ng one more chance, kamatayan ang kasunod mga. Yes. Eh, huwag na kayong kumanta ng one more chance. May 3 awit ngayon na inaalis ngayon sa mga beer house. My Way. Killer song daw ngayon yung mga kapatid. Amen. Kung sabi ni sumigaw tingnan mo siya ang prophet, sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. Amen. As Pastor Lloyd serve God, my family. Serve the Lord. Amen. Busy yung isang family ko. Nagtitake note ba? Amen. Maganda kung nag-take note. Pakita mo sa akin yung take note mo mamaya, ha? Gusto kong makita. Pakita mo sa akin mamaya. Gusto kong makita yung take note mo kung gaano ka nagsubaybay dito sa sinasabi ko. Can you say amen? Amen. As long as I follow and the pillars of my serve the Lord, so my family also. Amen. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, hindi bilang pastor, kundi bilang anak ng Diyos, sumunod kayo sa Diyos. Hindi dahil sa pastor ang tatay niyo. Dahil isang araw, mawawala ako sa paningin ninyo. Mawawala ako sa piling ninyo. Pero pag kayo'y na may takot sa Diyos, kahit mawala ako, susubaybayan ninyo, susundin nyo pa rin ang mensahe ito. Matatakot kayo sa Panginoon. Mamahalin nyo ang Panginoon. Dahil yun ang inyong natututunan. Dahil meron kayong pagmamahal sa Diyos. Amen. Right. Pero dahil sa natakot lang kayo sa akin, isang araw mawala si Papa, sisigaw kayo, salamat na wala na rin yung terror sa bahay na to. I'm free! Free! Magagawa ko na ang gusto ko. Buti namatay ka. I'm free now. Pumunta dun sa baong ng tatay niya, iiyak kunyari, pero wala namang luha. Sa loob-loob, buti namatay ka na. Basta mga anak mo, babangunin kita, sasakalin kita. Nice. Bakit ngayon lang? Ngayon lang tayo. Ngayon ka lang namatay. Grabe. Sama naman. Saan galing putok sa buong anak ko? Anak siguro sa liking kawayan, sa biyak na kawayan, no? Single. Amen. Palagpakan na natin. Joshua chapter 24 verse 20, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He had done you good. Amen. Mo? Kapag tinakwil mo ang Diyos at maglingkod ka sa mga Diyos-Diyosan, sabi ni Joshua, ngayon, sabi natin, He will turn you
and do hurt. Sabi niya, He will turn and do hurt. Do you hurt? Sasaktan ka ng Diyos at susunugin, consume you. Hallelujah! Kung paano siya gumawa after na siya ay gumawa ng mabuti sa iyo. Amen. Look at His word. God will hurt you. He will consume you after He has done you good. Nasasabi mo bang mabuti ang Diyos? Amen. O bakit dalawa lang ang nag-amen? Amen. Sabi ko nga nung nakaraan, diba, hindi mo masasabi mabuti ang Diyos o ang Diyos wala sa iyo. Right. Amen. How can you say that God is good? Ang Diyos mo nandun. Millions of miles away from you. Paano mo masasabi, Ate Kay, na mabuti ang tatay mo? Kung ang tatay mo, Ate Kay, nandun, million miles ang layo sa iyo. Right. Paano masasabi mo, mabuti yung tatay ko, ang bait ng papa ko eh. Right. Diba? Yes, si Brother Miko, tatanong mo, mabuti ba ang papa mo? Ituturo ako nun. Pero typical papa niya, malay ko dun sa papa ko na yun. Masasabi ko mabuti, pakita siya, sakalin ko pa yun. Pagkatapos niya ako isinilang sa mundo ito, iniwan akong putok sa buho. Can you say amen? Nakangiti si Kuya. Si Kuya ako ba, nakangiti din. Hindi ko rin alam mo na akong tatay niya. Amen. Can you say amen? Amen. Ibig sabihin, how can you say that God is good and then, ang layo niya sa'yo? Paano siya gagawa ng mabuti sa'yo na napakalayo niya? At inaantay mo hanggang ngayon ang kanyang pagdating? No, you cannot say that. Leviticus 26:21, and if ye be walk contrary unto me, he will not hearken unto me, and I will bring 7 times more plagues upon you according to your sins. Yes. Aray ko. 26:21 ng Leviticus. Kapag lumakad ka ng laban sa akin at hindi mo ako pakikinggan, magdadala ko ng 7 more plagues sa iyo ayon sa nagawa mong kasalanan. Right. Can you say amen? First Timothy 3:14. These things write I unto thee, hoping to come unto shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ibig sabihin, si Timoteo ay nangaral sa kanyang panahon boldly dahil marami atang pasaway sa panahon ni Timoteo. Sabi niya, no, behave yourself. Naalala ko yung aso ko. Ako lang kinatatukutan namin sa aso namin sa bahay pag sinabi ko, shh! May bitbit na akong pamalo. Nanginginig. Ito yung sinabi. But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God. Maraming magugulo sa panahon nila, brad. Which is the church of the living God. Marami din palang magulo sa kanila. Sa panahon din natin ngayon, hindi inaaway, nangaaway. Gagawin mo ng mabuti. Awahin ka pa rin. Sasalita ka ng mabuti sa kanila. Away. Saan na tayo lugar? Amen. Pero ito ang salita ng Diyos. The word corrects the error. Ang salita ay laging nagkukorek sa lahat ng mali ng fleshman na ito, mga kapatid, kaya kailangan natin ng preacher. Kung walang preacher, sino magsasabi sa inyo, huwag itong gawin, huwag niyang gawin? Sino ang mangangaral? Sabi nga ni Pastor Wayne, kapag magpalit tayo ng papel, ikaw ang pastor, ako ang membro, yung sinasabi ko, sasabihin mo rin yun. Right. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, mga kapatid sa bahay, ngayon, alam nyo, sa bahay, as your pastor,
Anumang decision making ngayon, ginagawa namin sa loob mismo ng bahay. Kasi ang LCF is a family. Yung tahanan ko, yung mismong bahay ko, ay inalin tulad ko sa organisasyon ng LCF at inalin tulad ko sa church ng Diyos. Sabagat sabi ni Timoteo, how can you manage the church of God if you cannot manage your own family? Whatever decision that I make, kailangan mag-desisyon ng asawa ko, kailangan parehas ang desisyon ng mga anak ko, kaya pag parehas ang desisyon namin, lahat masaya. Amen. Amen? We never fail. Kaya kahapon, parehas ang desisyon namin, parehas ang isipan namin, kaya natapos ang meeting, lahat masaya. Amen. Amen? Right. May narinig ako. Nung nandun na kami sa office kahapon, kasama pa rin namin si Pastor. Naawa tuloy yung ibang pastor at saka yung mga karinig sa kanya. Sabi niya, kasi nasasakyan yung, naririnig niya ang pinag-usapan, nasasakyan niya yung mga bagay na nakikita. Sabi niya, kapag yayaman ako, tutulungan niyo ako, okay lang din. Pag hindi, okay din. So, ibig sabihin mga kapatid, if you feel that you are alone, yun ang lalabas sa bibig mo. Right. Tama ba? But if you feel that you have your family, sabi nga ni Kuya Aaron kanina, masaya eh. Amen. And this is the family of God. Amen. You are my real family. Kaya pag alam ko may pamilya ako, alam mo ba ang pamilya ko ngayon lumalawak? Amen. Kasi hindi lang ba isa ngayon ang pamilya ko eh. Ang dami. Lumalawak. I mean, sabi ko, pwede bang mag-resign? Sulat nyo naman dyan, no? Hindi na kayo satisfied sa pamamalakad ko. Kasi tingnan nyo yung katawan ko, dati malaki to eh. Ngayon, pumapayat na ako eh. Grabe ng pressure ang nararanasan ko. Hindi ako matulog sa gabi. Bukod doon sa aking asawa, ngayon nakakatulog na ako, maayos na siya. Amen. Ngayon hindi ako matulog sa gabi. Wala akong iniisip, mission and vision ng LCF. Anong paraan pang gagawin ko, Lord? Ano pa ba ang gagawin ko, Panginoon? Itihaya ulit. Iinom ng tubig ko, kung napapansin ako ng asawa yun. Paghiga, ano pa bang gagawin ko, Panginoon? Sabi ko, tanggalin niyo na ako. Sulat niyo sa papel. Pag hindi na kayo nasiyahan, at gusto niyo maalis, satisfied pa ba kayo? Kapag hindi na, isulat niyo no. Pag ayaw niyo na sa akin, isulat niyo no. Pag gusto niyo pa, yes. Bihira, mga kapatid, yung binasa. Landslide. Yes na Yes na yes. yes. Stay in. Stay. Stay in ba yun? Yes, stay. Verse yes. Remain. Dinadagdagan pa eh. Amen. Sabi ko, sige. Panibagong taong pressure. Panibagong taong problema. Pag natapos na ang aking trabaho dito, itong katawan ko, ano na kaya? Amen. Toothpick na. Kuya Kim. Huwag naman sana. Itong jubilee year na ito, even though marami tayong problema, kainin na natin. Kainin na natin kasama na. Ang pressure, kainin na rin natin. Amen? Amen. Isang ganyo ba? Kasama ko ba kayo dito? Yes, amen. Amen? Tulungan tayo. Kasi wala tayong magawa. Nilagay ka ng Diyos, gagampanan mo ang bagay na nagpapagawa ng Diyos sa'yo. Until, sabi ni Paul, I finish my course. I have fought a good fight. And Amen. I've done these things. And this, sabi niya, this is the time of going home. Ito na yung oras, sabi ni Paul. Pero sa akin mga kapatid, parang dami pang gagawin. Amen. Habang pang buhay ko, bless me indeed.
Para mas marami pa akong magagawa, makakarating kami ng Tugigaraw, Amen. Nueva Ecija, Amen. Palawan. Dami may invitation. Mga kapatid, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Hindi mo ito mababayaan. May mga missions tayo. Pwede akong pumunta ng Palawan na nandito ako. Amen. Amen. Yes. Pwede akong pumunta ng Tugigaraw na nandito ako. Right. Alam niyo kung bakit? Sa bawat mission offering na binibigay ko sa Lord, Amen. sa 5 pisong binigay mo, ikaw na rin ang nag-preach doon. Right. Kaya may mission tayo. Ewan ko kung nagawa na ba. Hindi pa natapos. Pakitapos na lang po. Butasan pa. Kasi doon natin iuulog, hindi na natin kukunin dito dahil marami na pong natitisod. Ang dami niyong offering. Ilalagay natin dyan sa lamesa yung mission offering. Yes. Maglalagay ako ng banga dyan na nakalagay na tithes and offering, love offering. Kasi yung tithes natin sa Abrahamic Covenant. Ibig sabihin yung covenant mo. Pag nakakita na kayo dyan ng banga na maliit na covenant, mga kapatid, doon nyo ilagay yung mga tithes. Ang tanging kukunin natin dito, it's our Church rent. church building offering. Meron bang special offering? Depende yan. Naintindihan natin? Amen. Bibili kami ng banga siguro this week, mga kapatid, nilagay ng covenant or life or relationship. Pinitch ko na yan dito. Can you say amen? At makita niyo isang maliit na box na yun doon, mission offering. Kaya yun na sinabi ko, kahit nandito ako, pwede akong pumunta ng Tugigaraw, pwede ako pumunta ng mission sa Mindanao. Bakit? Magbibigay tayo ng ating mission offering sa kanila. Pakipreach lang ng maayos ang mensahe, Pastor, dahil nagtiwala kami ng lubos sa iyo. Ito ang aming offering na ibibigay sa iyo, pamasahe at pagkain mo. Pagpunta mo roon, kasama namin ang iyong Amen. sa panahon na nangangaral ka sa mga seed at sa mga tao na nakakarinig, isa kaming nangangaral. Amen? So yung mga bagay, kailangan may preacher. Paano nila marinig kung walang mag-angaral? Amen. Paano sila mananampalataya kung wala silang maririnig? Right. Paano maayos ang buhay nyo kung walang mangangaral sa inyo? Tingnan mo yung mga taong ayaw makinig sa pastor. Huwag na lang tayo mabanggit ng pangalan. Once na ang tao ayaw nang makinig sa pastor, yun na ang oras. Alam nyo, hindi nagbibiro po ang propeta. Destroy. Sinabing destroy, wawasakin. Sabi ko nga, pag third coming ka at may word man ka, salubungin mo ang mensahe. Mag-away ka dito, salubungin mo lang. Magbilang ka ng buwan. Sasabihin sa'yo ng Lord, uwi ka na. Hindi ka na nag-i-enjoy. Kasi pagpunta natin dito, dapat mag-enjoy tayo. Amen. Kaya yung mga umaalis sa church, sa individual church, sa bawat gawain, umaalis na may word man. Yung may word man, bangungot. Pag nasa sila sa labas, hindi sila mag-i-enjoy. Hanapin nila ang daang pabalik. Dahil pag Amen. hindi sila dumaan, alam nila kamatayan ang nag-aantay sa kanila. Pero pag ayaw na, sumalubong na ng sumalubong. Meron kaming kilala, sinalubong ng mensahe. Mga pastor pinag-isipan na ng masama. Umuwi. Ito bago ako matapos. May pastor sa UPC. Inatake si Brother Branham. Kapunto. Binanatan. Kilalang pastor to sa isang organization. Di dahil aral sa pagpapangaral, magaling. Sigaw. Yung last final ng conclusion, mga kapatid, pag ganun, hindi na bumalik. Sabay bumagsak. Mismo sa pulpito, Yes. patay. Inatake ang propeta. If you remember Pastor Orlan, inatake si Brother Branham. Meron na isang pastor.
Wala rin ginawa, inatake ang mga propeta. Inatake na inatake. Inatake. Nasa conclusion na siya ng preaching. Magaling na preacher din. Yung kaibigan ko ang nagkwento. Revivalist eh. Alam mo mga Pentecostal preacher eh. Pag talon na last na talon, ang taas ng talon mga rin pagbagsak. Patay. Rapture. Alam niyo mga kapatid, Dati natin yung bro. may mga tao na nandiyan, may word man. Pero nang dahil sa nasa posisyon sila, hindi lang sa sakripisyo at kalalabanan nila ang mensahe. Hindi mo pwedeng gawin yun pag may word man ka. Going home ka! Uwi ka! Ayaw mo magpasubmit? Narinig mo na ang sinabi ng propeta sa panahon, tapos kakalabanin mo, umuwi ka. Kaya anong ginawa? Kala mo ha? Bibalist. Huling talon. Nanigas. Pastor ni ano yun, Brother Idoy. Pastor. Idoy. Ah, Pastor niya yun. pastor dati ni Pastor Idoy. Sa pulpito mismo na tumba. Dahil yung taki na inatake sa mga tao. Kaya yung mga nandyan, kaya ano siya mga take na mga take. Sa pulpito mismo yan. Saan ka nabubuhay, doon ka mamamatay. Wala word man. Hindi mamamatay. Walang word. Hindi na mamamatay. Hindi na mamamatay. May word man. Tama. Kaya hindi namamatay. Walang word man. Walang word man. Tama. Ay, tama ka. Kaya yung mga lumalabas, mas mabuti, huwag na lang magsalita. Okay? May mga kaibigan kayo, still your friends now, na umalis man sa gawain, umalis man sa pananampalataya, kapag nagsalita, Brad, kung pwede, huwag ka na lang magsalita. Baka umuwi ka ng maaga. Amen? Can you say amen? Kasi, magsalita ka laban sa preacher, nagsalita ka laban sa Diyos. Amen. May Diyos din naman ako. Walang problema doon. Oo, sabihin mo Diyos ka. Sure ka ba na Diyos ka ba talaga? Dahil kung ang Diyos lalabas sa katawan mo na yan, yung katawan mo kailanman hindi na Diyos yan. Pag lumabas yan ngayon at kakausapin ka, sasabihin niya sa'yo. Ang sinabi niya doon sa taong mayaman, naroon na ang mga propeta, naroon si Moses. Kapag hindi sila nakinig sa kanila, hindi din sila maniniwala. Sasabihin siya, nandun ang pastor, nandun ang evangelista, nandyan na ang propeta, nandyan ang apostol, nandyan ang mga guro. Bakit hahanapin mo pa ako? Ang gusto kong gawin mo, sumunod ka na lang. Kaya God's authority, God's word, the authority of God's word, mga kapatid, dito natin makikita. Ano ba ang kapangyarihan ngayon at otoridad ng salita ng Diyos na sasabi? We are saying that we are word made flesh. Made flesh. Now, pakita niyo sa akin. Okay. Amen? Alam ko, yung iba nakikita ko eh. Nakikita ko na. Nakikita. Ngayon nga, naging panatag na ang aking damdamin. Hindi katulad nung nakaraang taon niya, yung panatag na yun. Nandiyan na sila. Tinatatakan ko. Ito, tunay na to. May mga ups and down man to, pero bumabawi. Bumabangon. Amen. Ito, tunay na to. Kahit sipa-sipain ko to, hindi ito lalalas. Kaya tawagin kong Satanas to, hindi lalalas. Pero si Pedro tinawag ni Satanas ni Jesus Christ, pero depende sa tao. Si Judas ang tawagin mong Satanas, talagang papatayin ka nun. Satanas yun eh. Oh, di ba? Nalikan niya. Ito yun, oh. Pakon niya sa krus yan. Pero pag si Pedro, yung may revelation. Amen. Amen? May mga ups and downs. Si Peter, ang daming ups and downs nun. Ang daming kabulastugan sa buhay ginawa yan. Nag-deny. Di ba? Naghubad. Bumalik sa pangingisda. Kung ano lang ginagawa. Pero still God love him. Amen. Still Jesus love him. Peter, hulog mo yung lambat mo sa kanan. Lumawag kang konti.
O sige, sinabi mo eh. Pag, ay, si Lord din ah. Can you say amen? Amen. Ito, makikita natin. Nagiging panatag. This 2013, nagpasok, naging panatag ng damdamin ko. Nakikita ko na yung tunay na sin. Amen. Kapatid. Ngayon, ang aking saklaw sa, ano naman, sa LCA family. Di pa ako masyadong panatag. Siguro, 1 year after, 2 years after, I don't know. Kung ano man ang nagiging panatag ko dito ay magiging panatag din ako sa kanila. Kasi yung mga tao ngayon na paligid ko, pag-pray nyo kami. Pag-pray nyo kami. Kami mga preacher, lalo na sa LCF. Kasi alam nyo mga kapatid, ang LCF ngayon ang tinitingnan ng halos na. Halos Right. na. Ito. Hindi ko alam kung gaano ba ako kagandang lalaki. My God. Hindi ko alam. Ayaw bakit. Huwag na kayo kumontra. Huwag na kayo kumontra. Kamukha ko si Jesus Christ eh. Alam niyo kung bakit? Nakapag-fellowship tayo ngayon ng quarterly. Hindi tayo naangkin ng naangkin ko mag-glory. Bakit? Nandito yung Diyos natin. Ang body nandun. Ang body nandun. Tapos next, body na naman. Ngayon, libre pa sila sa pagkain. Pasunod na church quarterly. Hindi na. Sa body, hindi na. Madali na yung pagkain eh. After 3, kasi ito, ni Pastor Peter sa atin, so, June 30, sa May, June. next sa September, mga kapatid, sa iba naman, padadalhin na natin sila, third coming na yun. May, June. May, June, ano yung May? Hindi. Quarterly din. Oo nga. Dapat after 3 months. Kaya lang, dapat March yun. Mamaya ka nang mag-anong. Mamaya na. March yun. Kaya lang, isinabay ni Pastor Peter, then nagiging May. So, sunod ang June. March, June, September, December. Yan. December. Pero sa December, wala nang quarterly dahil ano na yun. So, September ang huli. Sa June tayo, June 30. So, yung ibang church, libre, pero ang LCA family, nagdadala sila lahat ng pagkain. Okay, mag-alala, pag-usapan na rin natin yan. Yung meeting na natin mga kapatid, ang dapat natin gawin. Pero bago ang mga announcement, tumayo na tayo natin mga kapatid. Did you say amen? Amen. Lapakan natin ang ating Panginoon.
behold you face to face. God of all heaven and earth, hoping in your embrace. Love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, always be on your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart is true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, always be on your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart is true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Lord, thank you so much for your goodness, Lord. Thank you for your message. Thank you for your prophet word. Pinagdala mo sa namin upang ipangaral ang mensahe ito. And you are the preachers of this word today. At hayaan mo, Panginoon, nagkapanin namin ang mga bagay nito. Para kung ano ang narinig namin ay marinig din ng mga sheep, Panginoon. Ang aming nalaman ay malaman din nila, Diyos. Salamat ng marami kasi, Panginoon, ay malapit na namin matapos ang gawain na ito. Kami po lubos ng papasalamat sa iyong mga salitang ito. Continually, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan ayon sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat ng marami. Lord, mga hati, mga pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. This first, Lord, that we are the word that made flesh, Panginoon. And Lord, the word manifest in us,